Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-14 ng araw ng Pebrero taong 2026. Ako po si Zailan J. Maasom. At ako naman po, si Norhaiza Lumbay. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag ng Uring-Uring Elementary School o ng OES News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! National Bible Month Celebration matagumpay na idinaos. Sunod-sunod na kontrata sa pagpapatayo ng covered court sa bayan ng Brooks Point, permado na ni Mayor Benedito. PCST nagsasagawa ng kick-off meeting sa Brooks Point para sa ikalawang dispatch ng COICA Project Consultants. Pamahalaang bayan ng Brooks Point, naggawad ng parangal sa mga community-based trainer. Mayor Benedito pinangunahan ang Municipal Housing Board meeting. Philippine Coast Guard nagsagawa ng courtesy call sa pamahalaang bayan ng Brooks Point. Operasyon ng tricycle at kaligtasan ng pasahero, tinalakay sa pulong ng TODA Federation. LGU Brooks Point at Woman Group pinatibay ang ugnayan sa kababaihan. Somi TV at Pongboy 2 Vlogs bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. At atletang tubong Brooks Point panalo sa 13th ASEAN Para Games sa Thailand. Magbabalik ang OES News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang ulat, National Bible Month Celebration matagumpay na idinaos. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni OES News reporter Nordiana Ismael. Balitang Bayan! Pinagdiriwang ngayong Enero ang National Bible Month bilang pagkikilala sa mahalagang papel ng banal na kasulatan sa pagbibigay ng pag-asa, gabay at inspirasyon sa bawat Pilipino. Ang tema ngayong taon ay God's Words Bring LIFE to Our Hearts and to Our Homes, kung saan ang LIFE ay nangangahulugan love, integrity, faith at engagement. Ang selebrasyon ay alinsunod sa Republic Act No. 11163 na nagtatakda ng huling Lunes ng Enero bilang National Bible Day at ng buong buwan ng Enero bilang National Bible Month. Ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, ang buong Sangguniang Bayan at ang Sambahan ng Kristiyano ay aktibong nakikiisa sa selebrasyon. Binibigyang diin na pamahalaan ang kahalagahan ng salita ng Diyos bilang gabay sa buhay at instrumento sa pagkakaisa, pananampalataya at kayusan ng komunidad. Layunin ng pagdiriwang na higit maiabot sa publiko ang mensahe ng pag-asa, pagmamahal at pananampalataya at himukin ng bawat residente na isabuhay ang mga aral na banal na kasulatan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Mula sa Uring-Uring Elementary School, ako po si Nordiana A. Ismael, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Nordiana. At sa Balitang Pangbayan, sunod-sunod na kontrata sa pagtatayo ng covered court sa bayan ng Brooks Point, pirmado ni Mayor Benedito. Para sa detalye, narito si OES News reporter Zach Daniel Ferrer. Balitang Bayan! Formal na nilagdaan ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa pangunguna ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang kontrata kasama ang R.R. Leoncio Construction para sa construction ng isang covered court sa Sitio Buligay at mga mini covered court. Proyekto MC Chas Elementary School, Barong-Barong Elementary School, Mate Elementary School at Tagusaw Elementary School. Itong araw ng Pebrero 2026 sa New Municipal Building. Ang proyekto ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang bayan ng paunlarin ang mga pasilidad, pampubliko at pang-edukasyon sa iba't ibang barangay. Layunin ng mga pasilidad na ito na mabibigyan ng ligtas at maayos na lugar para sa aktibidad pang-eskwela, palakasan at pang-programang pang-komunidad.
lalo na sa panahon ng masamang lagay ng panahon. Ayon kay Mayor Benedito, ang mga proyektong ito ay patuloy na malasakit ng pamahalaang bayan, kapakanan ng kabataan at ng buong komunidad, lalo na sa pagbibigay ng pasilidad, magtataguyod ng aktibong pamumuhay at pagkakaisa. Dagdag pa niya, ang pamumuhunan sa infrastruktura ng mga paaralan at komunidad ay mahalagang hakbang tungo sa mas maunlad, inklusibo at progresibong Brooks Point. Mula sa Uring-Uring Elementary School, ako po si Zach Daniel J. Ferrer, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Zach. Susunod, PCSD nagsagawa ng kick-off meeting sa Brooks Point para sa ikalawang dispatch ng COICA Project Consultant. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni OES News Reporter Alshinawi Cabasal. Balitang Bayan. Bumisita ang Korea International Cooperation Agency, COICA Project Management Consultants, PMC sa pamahalaang lokal ng Brooks Point bilang bahagi ng pagpapatupad ng proyektong Environment and Natural Resources Information System IRIS sa Palawan. Ang proyekto ay nakatuon sa pagsusulong ng food security at sa pagtugon sa mga hamon ng climate change sa pamamagitan ng mas maayos at makabagong pamamahala ng datos ukol sa kalikasan at likas yaman. Bilang panimula ng kanilang aktibidad, nagsasagawa ang COICA PMC ng kick-off meeting kasama ang mga kinatawan ng PCSD at mga concerned LGU kung saan tinalakay ang layunin, saklaw at inaasahang resulta ng INGRIS project. Kabilang sa mga pangunahing gawain ang LGU consultations, field surveys at ang pagtatag ng High Density Observation Network na magsisilbing mahalagang batayan sa pagpaplano at paggawa ng pulisya para sa kapaligiran at agrikultura. Sa pamamagitan ng proyektong ito, inaasahang lalakas ang koordinasyon ng mga LGU kabilang ang Brooks Point sa paggamit ng siyentipikong datos para sa mas epektibong pagtugon sa climate change at pagpapatibay ng seguridad sa pagkain. Patuloy na hinikayat ang aktibong partisipasyon ng mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang tagumpay at pangmatagalang benepisyo ng IRIS project sa buong Palawan. Mula sa Uring-Uring Elementary School, ako po si Alshinawi Cabasal, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Alshinawi. Pamahalaang bayan ng Brooks Point naggawad ng parangal sa mga community-based trainer. Alamin natin ng buong detalye kay OES News Reporter Ziana Kim Sahidel. Balitang Bayan. Pinarangalan ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang mga community-based trainers sa pamamagitan ng paggawa ng Certificate of Recognition. Nitong araw ng Pebrero, 2026 sa New Municipal Building sa pangunguna ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. bilang pagpapahalaga sa kanilang natatanging contribution at pagpahatid ng kaalaman at kasanayan sa antas ng komunidad. Binigyang diin ang alkalde ng mga community-based trainers sa katuwang pamahalaan sa pagpapatibay ng kakayahan sa mamamayan, lalo na larangan ng kabuhayan, values formation at community empowerment. Ayon sa kanya, ang dedikasyon at voluntaryong serbisyo ng mga pinarangan nagsisilbing pundasyon ng mga inklusibo at mas matatag na pamamayan sa bayan. Layunin ng pakikilalang ito ay palakasin pa ang ugnayan ng lokal na pamahalaan at ng komunidad. Gayon din ang hikayatin iba pang sektor makibahagi sa programa ng bayan sa pamamagitan ng pagsama-samang pagkilos. Patuloy na isinusulong pamahalaang bayan ng Brooks Point ang inklusibo at sustainable pagunlad para sa lahat. Mula sa Uring-Uring Elementary School, ako po si Ziana Kim J. Sahidil, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Ziana. Samantala, Mayor Benedito pinangunahan ang Municipal Housing Board meeting. Narito ang ulat ni OES News Reporter Franz Ruyan Udani. Balitang Bayan. Nagsagawa ng pagpupulong ang Municipal Housing Board sa pamamagitan ng Local Interagency Committee LIAC ng pamahalaan ng Brooks Point nitong Martes, Enero 27, 2026 sa New Municipal Building. Tinalakay sa pagpupulong ang mahahalagang usapin kaugnay sa pamamahala at pag-aayos ng mga estrukturang apektado ng land use regulation sa Barangay Maasin. Pinangunahan ang inisyatiba sa ilalim ng pamumuno ni
Municipal Mayor Cesareo R. Benedito Jr. bilang MHB Chairman, katuwang sina Municipal Administrator Edgar P. Lacandazo at ang iba't ibang tanggapan ng komite ng LIAC. Layunin ng pagpupulong na tiyakin na ang lahat ng hakbangin ay naayon sa umiiral na mga batas at patakaran, dumaan sa sapat na konsultasyon at may malinaw na konsiderasyon sa kapakanan ng mga pamilyang maapektuhan bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point na maayos, makataw at legal na tugunan ang mga isyong may kaugnayan sa pabahay, kaayusan at wastong paggamit ng lupa. Patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Mayor Benedito ang isang balansing pamamaraan ng pagunlad, pinagtitibay ang kaayusan at kaunlaran habang pinangangalagaan ang karapatan at dignidad ng bawat mamamayan. Mula sa Uring-Uring Elementary School, ako po si Franz Ruyan Piodani, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Franz. Susunod, Philippine Coast Guard nagsagawa ng courtesy call sa pamahalaang bayan ng Brooks Point. Balitang hatid sa atin ni OES News Reporter Nordiana Ismael. Balitang Bayan. Isinagawa ang isang courtesy call ng Philippine Coast Guard personnel nitong araw ng Lunes, Enero 26, 2026 sa labi ng New Municipal Building, Barangay Toptop, Brooks Point, Palawan. Mainit na tinanggap ni Municipal Mayor Cesareo R. Benedito Jr. ang mga kinatawan ng Philippine Coast Guard bilang papapakita ng paggalang at papatibay ng ugnayan sa pagitan ng PCG at pamahalaang bayan ng Brooks Point. Sa isinagawang courtesy call, layunin nitong ipabatid ang patuloy na suporta ng PCG sa mga programa ng lokal na pamahalaan, lalo na sa usapin ng maritime safety at coastal security. Binigyan diin ni Mayor Benedito ang kahalagahan ng patuloy na pagkikitulungan ng PCG sa LGU upang matiyak ang proteksyon ng buhay, kabuhayan at likas na yaman ng bayan, partikular para sa mga mangingisda at coastal community. Sa pamamagitan ng ganitong mga ugnayan, patuloy na isinulong ang pamagitan ng mga bayan ng Brooks Point. Patuwang ang Philippine Coast Guard ang isang responsableng pamahala na nakatuon sa kapayapaan, kaayusan at kapakanan ng mamayanan. Mula sa Uring-Uring Elementary School, ako po si Nordiana Ismael, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Nor. Samantala, operasyon ng tricycle at kaligtasan ng pasahero tinalakay sa pulong ng TODA Federation. Narito ang ulat sa atin ni OES News Reporter Zach Daniel Perez. Balitang Bayan. Nagsagawa ng pulong si Municipal Mayor Cesareo R. Benedito Jr. kasama ang mga kinatawan ng Tricycle Operators and Drivers Association, TODA Federation ng Brooks Point nitong Enero 27, 2026 sa New Municipal Building bilang bahagi ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa iba't ibang sektor ng komunidad. Tinalakay sa nasabing pagpupulong ang mga issue hingil sa operasyon ng mga tricycle, kaayusan sa kaligtasan ng mga pasahero at mga posibleng programa ng lokal na pamahalaan nang makatutulong sa ikabubuti ng kabuhayan ng mga driver. Layunin ng pagpupulong na mapakinggan ang mga hinaing susyon at pangangailangan ng sektor ng transportasyon bilang mahalagang katuwang ng pamahalaang bayan sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Binigyan din ni Mayor Benedito ang mahalagang papel ng TODA sa pang-araw-araw na mobilidad ng mga mamamayan at tiniyak ang patuloy na suporta ng LGU Brooks Point sa mga inisyatibang nakapagpapahusay sa kanilang kabuhayan. Ang naturang pagpupulong ay patunay ng advokasya ng administrasyon ni Mayor Cesareo R. Benedito Jr. Naisulong ang inklusibong pamamahala at palakasin ang ugnayan ng pamahalaan at mamamayan tungo sa maayos, ligtas at progresibong bayan ng Brooks Point. Mula sa Uring-Uring Elementary School, ako po si Zach Daniel J. Perez, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Zach. LGU Brooks Point at Women's Group, pinatibay ang ugnayan para sa kababaihan. Sa ulat ni OES News Reporter Alshinawi Cabasal. Balitang Bayan. Mainit na tinanggap ni Municipal Mayor Cesareo R. Benedito Jr. ang isang courtesy visit of Women's Group mula sa Puerto Princesa City nitong araw ng Lunes, Enero 26, 2026 sa labi ng New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan bilang pagpapakita ng paggalang at pagpapatibay ng ugnayan sa pagitan ng kanilang organisasyon at pamahalaang bayan ng Brooks Point. Layunin ng pagbisita
na magbahagi ng mga advokasya at talakayin ang mga posibleng larangan ng kooperasyon para sa pagpapaunlad ng kababaihan at komunidad. Binigyang diin ni Mayor Benedito ang kahalagahan ng aktibong partisipasyon ng kababaihan sa pamamahala at patuloy na ipinapahayag ang suporta ng LGU Brooks Point sa mga inisyatibang naglalayong palakasin ang sektor ng kababaihan. Sa pamamagitan ng ganitong mga pakikipag-ugnayan, patuloy na isinusulong ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang mga programang kumikilala sa mahalagang papel ng kababaihan bilang katuwang sa pag-unlad at pagpapatatag ng komunidad. Mula sa Oring-Oring Elementary School, ako po si Alshinawi Nakabasal, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Alshinawi. Samantala, Somi TV at Pongboy Tooth Vlog bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. Narito ang ulat ni OES News Reporter Ziana Kim Sahidil. Balitang Bayan. Init na tinanggap ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang courtesy visit ng mga kinatawan ng Somi TV at Pongboy 2 Vlogs nitong Enero 27, 2026 sa New Municipal Building bilang bahagi ng patuloy na ugnayan sa lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa media at content creators na nagsusulong ng positibong impormasyon at advokasya para sa bayan. Layunin ng pagbisita na palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng pamahalaang bayan at ng media sa pagpapalaganap ng mga programa, proyekto at serbisyong inilulunsad ng munisipyo. Gayon din sa pagbibigay ng mas malinaw at napapanahong impormasyon sa publiko. Ang courtesy visit na ito ay sumasalamin sa bukas at transparent na pamamahala sa LGU Brooks Point kung saan pinapahalagahan ang partisipasyon ng media bilang katuwang sa pagpapaunlad ng komunidad at sa pagpapatibay ng tiwala ng mamamayan sa lokal na pamahalaan. Mula sa Uring-Uring Elementary School, ako po si Ziana Kim J. Sahidil, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Ziana. At resolusyon, inaprobahan bilang parangal kay Dragon Boat athlete Franz Ezer Saniman. Balitang hatid sa atin ni OES News Reporter Franz Royan Odani. Balitang Bayan. Pinarangalan ng Sangguniang Bayan ng Brooks Point si Franz Ezer Saniman sa pamamagitan ng isang resolusyon bilang pagkilala sa kaniyang naging tagumpay sa national at international Dragon Boat Competition. Ang parangal ay ginawad noong Pebrero 2, 2026 sa ginanap na regular na sesyon ng Sangguniang Bayan sa Session Hall, New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Ang resolusyon number 2026-1 ay tinakda ni Honorable Jason Ray M. Chispinye. Sa resolusyon, ipinahayag ng lokal na pamahalaan ang mataas na papuri at pasasalamat kay Saniman sa kanyang husay, disiplina at dedikasyon sa larangan ng Dragon Boat Racing sa kaniyang mga panalo at medalya sa iba't ibang prestiyosong kompetisyon sa loob at labas ng bansa. Naitaguyod niya ang dangal ng Brooks Point, Palawan at ang buong Pilipinas. Ayon sa Sangguniang Bayan, ang mga tagumpay ni Saniman ay nagsisilbing inspirasyon sa kabataan at mga atleta ng bayan at patunay na sa pamamagitan ng tiyaga at pagsusumikap maaring makamit ang kahusayan at karangalan sa larangan ng palakasan. Mula sa Uring-Uring Elementary School, ako po si Franz Royan Odani, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Franz. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Zailan J. Maasom. At ako naman po si Norhaiza Lumbay. Kami po muli ang Uring-Uring Elementary School o ang OES News Reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan.